Tara, samahan nyo na naman ako sa panibago kong mini food vlog dito sa Barangay Tumpa, Kamlig, Albay. Magluluto nga pala kami ng ginataang langka with tinapa. Ito kasi yung paborito namin lutuin dito eh. Si Ram. Si Ram sa ng langit. Dahil nga maraming langka si Lola Masing, kumuha muna kami dito sa kanyang harapan. Medyo mainit na nga rin pala ang panahon, ito pala ay gagamitin din ipapakain doon sa mga nagtatrabaho doon sa UMA o doon sa bukid. Kung mapupunta talaga kayo dito, ay dito pa nga talaga sa kanilang harapan ay matatanaw mo na yung kagandahan ng mayon. Shoutout nga pala kay Yuji, ito yung pinakapaborito niya talagang ulam pag nandito kami kay Lola Masing. Baby pa nga lang yung langka dito ay kinakatay na. Pagkatapos nga namin pumunta sa Sorsogon at maligo sa dagat, eto si Omar nagkakayod na naman ng nyog. At ganito nga pala kami kabisi pag nagluluto ng ginataang langka. Dapat marami ang nagluluto para mas masarap. Pagkatapos nga palang kumulo ng gata, inilagyan namin ito ng tinapa. Kasi pag may tinapa, mas masarap, mas malasa. Pagkaluto nga ng ulam ay pumunta na kami at dinala na namin ito sa bukid. Gandang-ganda talaga ako sa bukid pag nakikita ko to, lalo na nakikita mo yung kagandahan ng mayon. Parang ang sarap magtayo ng bahay dito at swimming pool para makita mo yung kagandahan talaga ng mayon. Shoutout nga pala kay Paring Bal, habang nagtatambak siya dyan ay nagre-ready naman kami ng mga pagkain nila. Pagkatapos nga nito ay kinausap ko muna yung baka kung okay lang ba siya at nagpunta na rin kami sa taas para kumain. At dito ngayon nagsalo-salo na kaming kumain. Nang mabusog nga ako ay pumunta na rin kami sa bukid para tumulong. Kung makikita nyo guys, ganito rin ang tradisyon noon sa Mindoro, pero ngayon hindi na kasi makabagong teknolohiya ang ginagamit doon, harvester. Ngayon tracer ang ginagamit dito sa Bicol kasi alam nyo naman mabato yung mga lupa dito. Nakakamiss yung mga ganitong trabaho, talagang pagpapawisan ka talaga. Ngayon kasi sa Mindoro hindi na kumikita yung magsasaka, kalang sila kumikita pag nagtatalok, pero pagdating na ng anihan, harvester na yung ginagamit kaya wala na rin silang nagiging trabaho at nagiging pera. Hindi ko lang alam sa mga susunod pang henerasyon kung may magmamanage pa ng mga bukid. Kasi halos matatanda na rin, nakikita ko nagbubukid sa ngayon. Halos tinatamad na rin yung mga magsasaka, halos sa taas ng abono na babayaran. Tapos kung bibilin yung palay, mas mura. Nakakaawa talaga mga magsasaka. Sana naman matugunan ng pamahalaan ng ganitong sitwasyon ng mga magbubukid. At yun na nga, hindi ko na nga namalaya na umabot na pala ng madaling araw ang aking pagbo-voice over. Yun lang, pakishare po na ang video hanggang sa susunod na vlog. Salamat!